Ouch! Hi, good morning po sa inyo lahat. My name is Renante Poya and welcome again to my channel. If you accidentally discovered my video, please like, subscribe, and click the bell icon to be updated on my next video. Maraming salamat po. Hi, good morning po ulit sa inyo lahat. At ngayong araw nga po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-propagate o magparami ng Pseudorhipsalis ramulosa red coral or yung tinatawag din nating red mesotho cactus. Isang kaalaman lang po kaya po nagkakaroon po ng ganitong kulay yung ating Pseudorhipsalis ramulosa red coral na red to purple pigmentation sa kanilang dahon dahil po ito sa mataas na chemical compound na anthocyanin. Produces by plants to protect its plant tissues from further destruction. This happens during changes of weather or high temperature in the morning and high temperature in the evening. Dapat, ang location din natin ng mga halaman na red coral cactus ay nasa maliwanag na lugar. Morning or afternoon sunlights po pwede at mayroon tayong 70% shaded net. Mas safe po sila from sunburn. At para naman ma-acclimatize po ito sa ating lugar, dahan-dahan lang po natin silang ilagay sa sikat ng araw. Halimbawa, sa unang araw, kalahating oras o isang oras muna natin sila pasisikatan. And the next day ay isang oras or more para masanay po sila. Huwag natin ilagay agad sa sikat ng araw kasi masusunog po ang kanilang mga dahon. Dapat sanayin po muna natin sila. Mayroon po tayong dalawang paraan para mag-propagate nito. Pseudorhipsalis ramulosa red coral. Una, through cuttings. Pangalawa ay through seeds. Bago po tayo makapagpatubo ng mesotho cactus mula sa buto ay kailangan ay mamulaklak muna yung ating red coral. After niya pong mamulaklak ay mabubuo yung kanyang mga bunga. Gaya po nito. Gaya po ng mga dragon fruits ay nagkakaroon din ng bunga itong mesotho cactus. Gaya po nito, kapag kulay puti na po siya, ay pwede na po natin siyang kunin at itanim yung kanyang mga buto. Ito na po yung bunga ng mesotho cactus na kinuha natin kanina. Bawat isang bunga po nila ay mayroon po yung napakaraming buto. Yung iba po ang ginagawa po nila bago po nila itanim yung mesotho cactus directly sa lupa. Ang ginagawa po ay nilalagay po muna nila sa papel or tissue para matuyo po yung sticky substance na bumabalot sa bawat buto. Then, pinapatayo po muna nila bago po nila itanim. Ako naman po ay dinidiretso ko na po siyang itanim sa lupa. Gaya po nito. Yan, squeeze lang po natin. Yan.
ito po at tapos na po natin itanim yung mga buto. Ilagay lang po muna natin siya sa isang tabi. Ayan. Oops. Ayan, dito naman po tayo sa cuttings at nakapagputol na nga po tayo ng mga dahon na mistletoe cactus kanina. Ayan. Ang gagawin po natin, unang-una, yung gunting po ay kailangan nakasanitize. Initin lang po natin ng lighter yung dulo para mamatay po yung mga bakterya. Then, gaya po nito, pwede na po yan itanim, pero ang ginagawa ko ay pinuputol-putol ko pa po sila. Ito, pwede na ganyan lang. Pagtatlohin natin. Ito din. Ayan. Ganito po ang ginagawa ko para makapagparami po agad ako ng mistletoe cactus. Gaya po nito. Ayan. Yan po yung mga nauna kong itinanim na cuttings ng mistletoe cactus. Meron na po silang mga bagong dahon. After po natin putol-putulin yung mga dahon ng mistletoe cactus, ilagay lang po muna natin sila sa isang tabi. Mga isang araw po or overnight para matuyo po yung kanyang mga sugat bago po natin siya itanim. Ito na po yung mga cuttings na pinutol-putol natin kahapon at nag-overnight na po siya at tuyo na po yung kanyang mga sugat, ay tatanim na po natin ngayong araw. Tutusok lang po natin siya dyan. Ayan. Tapos na natin. Lalagyan na lang natin dito sa kilid. Ayan. At ito naman po yung ating mga itinanim na buto. Pag tumubo na po ito, magiging ganito po siya. Ayan. Pwede na po natin siyang i-replant. Ito naman po yung mga nauna kong itinanim na buto ng mistletoe cactus. Ayan po, kung nakikita po ninyo, dikit-dikit po yung kanyang pagtubo kasi in-squeeze lang po natin sa lupa yung mga buto nila. At ito na nga po, ayan. Siksikan na po sila, kaya pag meron na po mga ganitong dahon ay pwede na po natin silang ilipat sa mga maliliit na paso. Kapag ganito naman po yung kulay ng ating Pseudorhipsalis ramulosa, ang ibig pong sabihin nito ay kulang po siya sa sikat ng araw or morning sunlights and afternoon. Kaya po kulay green lang po siya. Hindi gaya po nitong isa, ayan, nakaka-receive po siya ng tamang sikat ng araw.
Pagdating naman po sa medium, ang ginagamit ko ay mix ng topsoil at rice hull. Yun lang po yung kasi yung available dito sa aking lugar at madaling hanapin. Pero pwede naman pong haluan ng vermicast o kaya naman ay yung mixed soil medium para sa mga cactus para mas maganda po yung porous and para permeable po siya. Dapat din malaki yung mga butas ng paso natin para hindi po siya magkaroon ng stagnant water at maiwasan ang pagkakaroon ng root rot. Sa pagdidilig naman, kailangan ay kapag sa tingin nyo po ay tuyo na yung ating medium, saka lamang po tayo magdidilig ng tubig para hindi po siya ma-overwater at maiwasan po yung tinatawag nating root rot. Pagdating naman po sa fertilizer, pwede po tayong gumamit ng mga generic brand like Balance Fertilizer 14-14-14 o slow release fertilizer po na Nutricoat or Osmocoat. Depende po kung ano po yung available sa inyong lugar. Pwede rin po tayong gumamit ng mga foliar fertilizer gaya po ng Peters na Balance 20-20-20 na may kasama na pong mga micronutrients or any other brand. Pwede rin po tayong gumamit ng mga organic fertilizer na meron po tayo sa ating mga bahay kung ayaw nyo pong gumamit ng mga brand na aking nabanggit. Maraming salamat po sa inyong panunood. Naway muli ay may naibahagi po ako sa inyo ng kaunting kalaman about sa pag-aalaga at pagpaparami nitong ating Pseudorhipsalis ramulosa red coral. Huwag niyo po sanang kalilimutan na i-like, subscribe at i-click po yung ating bell icon para updated po kayo sa mga susunod ko pang tutorial video. Maraming salamat po. Bye-bye! Ito po yung mga galing sa buto ng mistletoe cactus na itinanim natin. Ayan. Malaki na po sila. At ito naman po yung mga mula sa cuttings. Ayan. Nagkakaroon na po siya ng mga bagong tubo.